Ramdam na ng buong bansa ang papalapit na araw ng halalan. Marahil karamihan sa atin ay bumubuo na rin ng kani-kanyang listahan ng mga kandidatong pipiliin at iluluklok sa posisyon. Kaugnay niyan, isa sa mga pwestong talaga namang nagiging mainit sa kasalukuyan ay ang mga party list representative seats sa Kongreso. Dito lamang nakaraang linggo, naglabas ng bagong panuntunan ang Korte Suprema ukol sa 2013 elections at sa national elections ng ating mga party list. Ito dahil umano ay sa ilang mga requirements na pagkukulang at dagdag ng bawat sektor. Ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng isang party list? At ano bang implikasyon nito sa 2030 national elections? Kabi-kabila na rin ang mga pangangampanyang ginagawa ng bawat kwalipikadong sektor. Lahat ay nangako na magsisilbing tinig ng mga mamamayan sa House of Representatives. Magandang gabi, ako po si Kirby Cristobal. At ako naman po si Gio Tingson. At ako po si Cathy San Gabriel. Samahan niyo kami sa isa't kalahating oras ng paglalakbay sa mundo ng halalan. Dito lamang sa Party List Guidelines, a PTV Special Forum. Sa mga nakalipas na taon, nakilala ang party list system para mabigyan ng pagkakataong makaupo sa Kongreso ang marginalized at underrepresented sector ng bansa. Dahil dito, nabibigyan ng boses ang maliliit na tinig ng bawat mamamayan sa paggawa ng mga bagong batas. Ngunit sa mga nakaraang taon, ilang issue na rin ang hinarap ng sistemang ito. Ayon sa opinyon ng mga eksperto, ito ay ginagamit lamang bilang shortcut upang makapasok sa Kongreso. Ngayong papalapit na ang eleksyon, umabot sa halos 150 ang mga party list na nais tumakbo at magkamit ng pwesto sa mababang kapulungan. Kaya naman, dulot ng mahigpit na pagsasala ng COMELEC sa mga ito ay may 28 kandidato pa ang na-disqualify nito lamang Lunes. Maliban dito, nagiging mainit din ang usapin dahil sa katatapos lang na desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa mga national at regional organizations na tumakbo sa ilalim ng mga party list. Ano nga ba ang implikasyon ng desisyong ito ng Korte Suprema? Ano-ano nga ba ang mga alituntuning dapat sundin upang ma-qualify bilang isang party list? Muli, sama-sama nating himayin ang mainit na issue dito sa Party List Guidelines, a PTV Special Forum. Muli magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao at gaya nga po ng aming nabanggit kanina, ang gabi ito ay ilalaan natin para pag-usapan ang party list system ng ating bansa. Alam mo, Cathy, napaka-crucial lang lumabas na desisyon ng Korte Suprema ukol sa bagong guidelines. At kung mapupunan natin, sinabi na rin ni Chairman Brillantes sa tila na sa strike 4 na siya sa mga desisyon at napapahirap daw po ito sa mga reforma na gustong ipatakbo ng COMELEC. Pero dahil sa pagbabago ng mga guidelines na ipinalabas nga kamakailan ng Korte Suprema, ay tila nagkakaroon din ng confusion, hindi lamang dun sa mga party list groups, kundi maging sa taong bayan. Kaya yan ang lilinawin natin ngayong gabi sa ating forum. Pakilala na natin ating mga guests. Okay, kasama po natin para bigyan tayo ng kanyang kaalaman legal, Attorney JJ Atienza. At syempre mula sa sektor ng kabataan, ang University Vice Chair ng UP Students, si Jules Giap. Good evening po. Good evening ka lang. Kasama rin po natin political analyst at Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reforms, Professor Ramon Casiple. Magandang gabi. Mula naman sa Ako Bicol Party List, Representative Rodel Batocabe. Magandang gabi po sa inyong lahat. At mula naman sa Butil Farmers Party, Representative Agapito Guanlao. Magandang gabi po sa ating mga manonood. Siyempre, para bigyan tayo ng kaliwanagan sa posisyon ng COMELEC, kasama natin ang kanilang spokesperson, si Director James Jimenez. Magandang gabi po. At kumakatawan po sa One Abilidad Party List, ito ay isang bagong party list group, Gio, si Attorney Manny Luna. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. And finally, mula sa Abacada Party List, kasama natin si Attorney Ronnie Legaspi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Umpisahan na natin ang ating diskusyon. Ano nga ba ang isang party list group? Tanungin po natin si Director James Jimenez mula sa COMELEC.
Gulat ako doon, ang party list group po ay isang organisasyon na yung dating interpretasyon natin na sinasabi natin na dapat kumakatawan ng marginalized at underrepresented. However, ngayon may bago na tayong guidance from the Supreme Court, yung kaso nga ng Atong Paglaom, na dinidefine niya yung party list group in the more general sense. No? May sinasabi ng iba na ito yung original na konsepto na nakapaloob dun sa batas, kung saan hindi lamang marginalized at underrepresented, kundi may iba't ibang grupo din. Kasama na dyan yung mga political parties and those groups that have, yung sa lengguwahe ng batas, that lack a well-defined constituency. No? So, basically, sa ngayon, ang interpretasyon natin sa party list group ay isa dun sa mga grupong nakapaloob doon sa definition. At meron silang sariling sistema ng halalan kung saan makakapasok sila sa Kongreso, hiwalay pa doon sa sistemang tumatakbo para sa mga district representatives. Kathy, gusto kong tanungin si Representative Patucabi kasi isa siya sa mga unang nag-file sa Korte Suprema. Sir, ano ba itong bagong type of representation na sinasabi nila at ano yung mga klase nito? At saan po kayo, where do you fall under? Ito yung sinasabi namin simula't simula pa na ang party list system ay hindi nakareserba sa mga sektor. Ang nangyayari kasi matagal na tayong linagay sa ating isipan na ang party list system ay sa mga sektor, dapat marginalized, underrepresented. Pero hindi po ito talaga ang intensyon ng gumawa ng ating konstitusyon. Makikita po natin sa principal author ng party list provision na si dating chair ng COMELEC, si Christian Monzon, ang sinasabi niya, hindi ito reserbado sa sektor. Ito ay open sa lahat, kasama na national or regional political parties at organisasyon. Ito po, ang gustong sabihin, hindi lang po ito reserbado sa sektor. Kasi ang nangyari po nito, kung matatandaan po natin, nung una, rineserba po ito sa mga sektor. Tatandaan niyo, nung first 3 terms ng Kongreso, pagkatapos ma-ratify ang Constitution, hanggang 1998, ina-appoint po ang sectoral representative. Ang gustong sabihin po nito ay para sila mapalakas ang kanilang sektor at para na rin sila makasali na sa eleksyon. Kaya noong 1998, doon una nagkaroon tayo ng eleksyon sa party list. At hanggang ngayon, ang ibang mga partido dyan ay hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa Kongreso. In other words, ito ay pinapalakas po sila politically. Ang gustong sabihin nitong marginalized, ang nangyari kasi, ang iniisip ng taong bayan, pag sinabi nating marginalized, mahirap. Di po ba? Lagi natin sinasabi ang mahirap. Hindi po ang gustong sabihin ng konstitusyon, kundi dalawa pong klase yan, economically and politically marginalized. Ito, palalakasin mo itong mga partido para sila makapag-participate sa pamumuno ng ating bayan. Yun po ang aming paniniwala na hindi lang dapat ito sa isang sektor. Ang nangyari kasi, may mga grupo na akala sila na po ang namamayari ng party list system. Ang ginawa po nila, dire-diretso sila ng kampanya sa taong bayan, dire-diretso po sila ng kampanya sa media, at pinaniwala ang taong bayan na ito ay para lang sa mga mahirap, para lang sa marginalized and underrepresented, at hindi kasama dito ang mga partidong political gaya ng regional political party. So, ang sinasabi natin, ibalik natin kung ano ang espiritu, ano ang intention ng Constitution. Ito po ang nangyari ngayon. Binalik ng ating Korte Suprema. Alam po ninyo, si Justice Carpio ay isang tinatawag nating intellectual giant. Valedictorian sa UP. Isa sa mga sumusuporta, si Supreme Court Justice Brion, valedictorian din ng Ateneo Law. At nagtaka nga kami, pati ito si Justice Leonen. Si Justice Leonen po, nung estudyante po siya, aktivista po siya. Siya po ay isa sa mga advokasya ng mga indigenous people at environment. At mas radical pa po ang kanyang desisyon. Ang kanyang desisyon ay pinapawalang visa niya ang resolusyon ng COMELEC at automatic na qualified na itong mga party list na to. Ang gusto lang sabihin natin ito alam na po ito ng mga dekano, ng mga academics, mga profesor ng batas, na ang party list ay open. Ang nangyari lang ho, na bago ho natin, binago ang isipan ng taong bayan dahil na po, kukunti lang po ang nakakaalam kung ano ang party list law. So in other words, nagkaroon ng parang mob na ito dapat ang party list para sa mahirap. Now, when you talk about mahirap,
presented, these are emotional terms na Alright. talagang kailangan mo talagang mabigyan ng kinatawan sa Kongreso. Kaya walang kalaban-laban. Nakalimutan Okay. natin na we have to develop, to evolve a party system sa pamamagitan ng party list. I guess it would be best to ask then our legal expert, Attorney JJ Atienza, ano nga ba ang nakasaad sa konstitusyon at sa batas patungkol dito sa mga grupong maaaring sumali sa party list system? Alright. Cathy, no, unang-una dun sa ating constitution noong 1987, nakalagay lang naman dito that party list representatives shall constitute yung number of percentage, like 20%, pero ang nakalagay rin dito is 1/2 of the seats allocated to party list representatives shall be filled as provided by law by selection or election from the labor, peasant, urban poor, indigenous cultural communities, women, youth, and such other sectors as may be provided Other except sectors. religious sector. So what do you mean by sector? So puntahan natin naman ngayon yung Party List System Act Ayun, natin. yung Okay? RA. Yung ating RA 7941. Okay. Dinefine niya naman ngayon kung ano-ano yung party list na ito. So, meron tayong mga tinatawag na several sectors o grupo. Yung sectoral party, coalition, national party, pagkatapos regional party. So, una, ano nga ba yung party? Ang party ay either political o sectoral party or coalition of parties o pinagsama-samang lakas ng mga different parties. Pag sinabi mong political party, organized groups yan ng mga tao na nag-a-advance ng kanilang ideolohiya o plataforma for the general conduct of our government. So, mas general yung kanilang sakop. Pagka national party ka, ibig yung partido ninyo, pwedeng political party ka pero national or regional party. Okay? So, pag national party, yung iyong political party, pwedeng geographically spread over the Philippines. Pag sinabi mo namang regional party ka, yung constituency mo, limited naman doon sa region na nire-representa mo. Pag sinabi mong sectoral party ka, ito naman yung organized groups of citizen na lahat kayo ay nabibilang doon sa sektor na nire-representa ninyo. Sabi sa law, these are, and you have to belong to the sector enumerated in Section 5 of this RA. Ano ba yung Section 5 na yon? Minirror niya ngayon yung provision natin sa Constitution, nagsasabing women, labor, youth. Okay. Sectoral organization naman, sinasabi, yun yung coalition o grupo ng mga citizen share the similar physical attributes or characteristics, employment, interests, or concern. Ngayon, dito tayo ngayon nagkagulo. Kasi, sinasabi nila na marami raw loopholes yung ating party list law. But, sometime in 2001, I think, merong desisyon ng Supreme Court na sinasabi that you have to look at the party list system in the social justice context. Yun. Kasi otherwise, bakit pa siya nagbuo ng party list apart from the usual political parties and organizational parties and regional parties that we know of? So, sinasabi ng desisyon ng 2001 na we have to look at it in the social justice context. Hindi naman kailangang mahirap ka. Ang sinasabi lang is, does your sector or does your group need representation in order to be empowered? In order for you to have the chance to take part in legislation. So, ngayon, dumami naman in history, in time, since that time, dumami ang party list na, ayan na, dumami na yung reklamo na, member ka ba ng party list na yan? Paano ka naging member ng grupong yan? Eh, hindi ka naman, hindi ka security guard, hindi ka magbabalot, naka-SUV ka, pero sabi mo, nire-represent mo tong marginalized group. Doon na ngayon nagkaroon ng question at debate na, ano ba dapat ang maging party list? Dapat ba ine-espouse mo lang yung ideolohiya? O dapat din ba miyembro ka nitong grupong ito? Tanungin natin si Representative Gon lang mula sa Butil. Alam mo, sila yung isa sa mga unang naboto nung 1998 elections bilang party list. Ayon sa party list law, hindi ba, sir? Ano po ba yung take ninyo dito sa issue ng marginalized? At how did this come into play in your experience?
when you first became a representative sa party list? Una, isa kami sa mga grupo, hindi ba wala pang party list law, kami grupo na magsasakat na isang national organization na kasama na nag-crop nung sa 7941. Na sa aming paningin, na kailangan talagang magkaroon ng representation yung nasasaad sa konstitusyon, yung 13 basic sectors. Ngayon, dinagdagan pa ngayon, sinama yung professionals at yung mga iba pang sektor. Sinama. Ibig sabihin, naniniwala na kailangan talaga siguro na yung party list system nakakiling dun sa sectoral representation. Pero ayon sa 7941, nakasaad din doon naman na pwede rin yung mga regional at political parties na hindi kasama dun sa mga major political parties. So, yun. Kaya lang, itong 2010, na kami ay fourth termer na. Since 1998, ang Budil Party List ay kasama na at seat sa Kongreso. Isa kami sa dinisqualify ng COMELEC. Kaya kami dumulog sa Supreme Court. Ang sabi kasi sa desisyon ng Supreme Court na hindi raw kami nagre-represent ng marginalized and underrepresented. Dahil yung agricultural sector, na sektor na nirepresenta namin, ay hindi raw, at saka kooperatiba, hindi raw kasama dun sa marginalized and underrepresented. Kaya kami dumulog sa Supreme Court para linawin kung ano talaga yung marginalized and underrepresented. Ayon naman, actually, ang nangyari, rather than i-reviewin yung definition ng marginalized and underrepresented, gumawa ng bagong panuntunan ang COMELEC, ang Supreme Court, upang ito na ngayon ang basihan ng COMELEC para i-accredit yung lahat ng party list. Una, binigyan na ngayon pantay ng karapatan yung mga sectoral representation at regional and political parties. So wala nang pagkakaiba. Ibig sabihin nga, free for all. Tama yung sabi ni Congressman Batucabe, open na taliwas dun sa ginagarantiya ng 7941. Sabi ko nga, sa ngayon, wala tayong magagawa, nagdesisyon ng Supreme Court, it's a majority decision, kailangan natin sundan. Pero sabi ko, may magagawa pa rin tayo after this 2013 election. Kung di rebisahin talaga ulit, tayo'y makialam para talagang isulong kung anong reforma sa party list system. Congressman, mamaya pag-uusapan pa natin kung ano yung mga dapat gawin matapos nga itong 2013 elections. Pero nais nga nating malaman, ano nga bang opinyon ng COMELEC patungkol dito sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema? Well, sa amin po, sabi nga ng Korte Suprema, sinunod lang namin yung mga batayan na sila mismo ang gumawa. May binanggit silang dalawang kaso doon, Bagong Bayani at yung Banat cases, naging basihan sa mga pagkilos ng COMELEC. Kaya sabi nila, wala naman tayo nakitang grave abuse of discretion, pero babaguhin natin yung guidelines, katulad ng sinabi nga. So, sa amin, tatanggapin namin yun at susundin na lang natin. Dahil yun naman talaga ang papel ng COMELEC. Nag-i-enforce kami ng election laws and ng Supreme Court, ultimately, siyang mag-i-interpret kung ano yung ibig sabihin ng mga batas na yun. Puntahan natin si Sir Mon. Sir, ngayon na lumabas itong panibagong guidelines, how does this change the game for party lists and the party list system? Well, doon sa mga niremand, na mga kaso, lahat yata yung niremand mukhang iba-ibang handling ng COMELEC. Pero by and large, masasama sila sa baluta. Ibig sabihin, mabibilang yung mga boto nila. Yung nga lang, may naiwan doon na question Kasi ang binago ng COMELEC, yung mismong pinaka-definition at criteria. Ang tanong din paano yung mga in-approve na iba ang batayan ng kanilang criteria dahil yun yung dati. So may tanong naiwan dyan, left hanging. Pero ako, from analysis ng diskusyon mismo ng Constitutional Commission, mas malapit itong ginawa ng Supreme Court doon sa original. Ang nangyari kasi, kahit social justice provision ito, na nag-favor ng mga marginalized and underrepresented economically, yun yung nasabi.
hindi naman ito usapin ng kagarantya. Usapin ito ng nagbukas ng pinto. So kung nagbukas lamang ng pinto, hindi exclusive ito doon sa mga marginalized and underrepresented sectors na economic yung framework. In fact, ito yung sa matagal na 1998, tuwing ma-bring up yung usapin ng amendment ng party list law, nababara doon sa usapin ng definition na yan. Sino pa talaga yung marginalized and underrepresented? Dito sa ginawa ngayon ng Supreme Court, tingin ko hindi pa tapos ang diskusyon dyan, pero nauwi, mas malapit sa tingin ko sa original na definition. Sa Comelec na ngayon ng bola, kung paano niya ipapatupad yan, in such a way na hindi siya babalik sa Supreme Court ulit at pa-question yung kanyang mga desisyon. Tanungin din natin itong ilan sa mga nagre-representa rin ng party list groups, mga lawyers din sila. Tanungin natin, dahil nga medyo may problema, Gio, lumalabas dito sa definisyon ng marginalized sector. Ano nga ba ang interpretasyon ninyo sa ibig sabihin ng marginalized sector under the law on party list groups? Attorney Luna. Base po sa atong paglaom versus ang marginalized ay sumasaklaw lamang sa mga economically marginalized by nature. Take note of the term, by nature. Why is it important that by nature they are economically marginalized? Kasi kailangan tingnan natin yung economic status or social standing ng isang grupo or ng membership nito based po sa klasifikasyon given by the NEDA. Yun ang sinasabi ng ating bagong decision sa atong paglaom. That practically silenced all criticisms and doubts kung ano ang meaning po ng marginalized. So we should treat it as an economic matter base doon sa decision. Kasi dati, they look at it from many perspectives kaya nagkaroon ng confusion. Ngayon, the Supreme Court came up which is to me mas angkop doon sa constitutional intent and more realistic sa economic conditions ng Pilipinas. Attorney Legaspi, ang abakada po ay hindi na diskwalipika at tumakbo na rin po ito ng dating mga party list elections. Do you think that this new ruling affects the delivery or the representation ng mga marginalized and the delivery of services sa mga tao in the aspect of social justice? Well, tama po yung nabanggit nyo, no? Ang abakada is nanalo na noong 2007, naupo na po ng one term. At ang aming pong pananaw, bagamat hindi kami na-disqualify at nag-qualify kami sa continuing compliance ng Comelec na sinasabi na ang abakada ay marginalized at underrepresented. At totoo naman po, no? Dahil sa mga teachers ay who are considered professionals at itong ating youth ay nagko-qualify po. Ngayon, doon po sa tanong na kung ito po'y makakaapekto, maaari po in a way, kasi kung nung una na limitahan ng Comelec ang representasyon sa party list sa mga underrepresented at marginalized, ngayon po na medyo nabuksan, medyo magiging malawak po. Subalit bilang isang abogado at general counsel na rin ng abakada, ay sumusunod po kami sa ruling ng ating Korte Suprema sapagkat ito po ang kanilang naging kapasyahan. So, sumusunod po ang abakada party list dito. Salamat. Tila napakaraming confusion, Gio, dito sa mga regulasyon na ito na nilabas ng Comelec at dun sa mga dating naging desisyon na at maging dun sa nakasaad sa batas. Pero tatanungin ko lang si Jules Gia, isang estudyante at bilang isang miyembro ng kabataan, hindi dahil ikaw ay isang Vice President ng UP Student Council, pero sa tingin mo, in general, yung kabataan, ba naiintindihan ba nila yung intent talaga ng batas, kung bakit meron kailangang ibotong party list group? From the very start kasi sa tingin ko ay appreciation ng sector namin dyan, kung ano yung inilatag na
interpretation nga, yung usual interpretation na dapat from the marginalized, tapos sinasabi nga na dapat nakalubog ito sa konsepto ng katarungan panlipunan o social justice nga. Kaya ngayon na may bagong ruling na nilabas yung Supreme Court, sa tingin ko malaking punto to na makakadagdag ng kalituhan sa mga kabataan, lalo na sa pagboto ng party list. Kasi dito nga sa UP, nagawa kami ng isang mock election at 50% ay nag-abstain. So doon palang mock elections pa nakikita natin na hindi pa ganun kalawak yung pananaw ng mga kabataan kung ano ba tayong kahalagahan ng party list. As ngayon, meron na naman panibago at sa tingin ko maging problematic talaga siya. Kasi I think it would be redundant na yun nga, supposedly for marginalized sectors lang siya, tapos may mga grupo na rin na papasok dito na sa tingin ko, there's a big possibility na mag-forward naman ng vested interest nila. So that would be problematic for me. So sa tingin ko, sa simula't simula naman talaga, yung appreciation namin dito, yung kailangan i-review muna na mabuti itong Party List Act. Kasi from the very start, ito yung nagiging parang pinag-uugatan ng problema. Kaya sa tingin ko, sa darating na eleksyon yung mga mahalal, sila mismo yung umakson doon. Though sa tingin ko medyo, yung dati nga may forum din dito about that, diba? Then, ang lumabas ng parang medyo impossible siya. Kung yung mga mismo nakahalal din mismo ay talagang hindi sila mag-a-agree doon na dapat hindi marginalized. Okay. Kung gayon, maraming confusion, maraming nalilito, at marami pa mga tanong, ano ang mangyayari ngayong darating na halalan? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum.